Ngayon, kung gusto ka niya at pinagsasuffer ka niya dahil mataas ang pride niya, then still fucking let her go. Alam mo sa sarili mo na hindi siya makakahanap ng kagaya mong lalaki na nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. Pakawalan mo. Hayaan mo siya magdusa sa ugali niya dahil it really takes fucking time para maramdaman niya ulit yung ganun. At kung talagang follower kita at subscriber kita, dapat alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo, Ropa. Hey, what's up guys? Suplado Moto here. So mga Ropa, merong nag-message sa atin sa Messenger. So babasahin ko sa inyo, tapos tinatanong niya kung tama daw ba yung diskarte niya. So may ka-message siyang babae, tapos parang pinapastop niya na yung conversation nila or yung pagme-message nilang dalawa. So eto si Ropa, I think nagdadrama. Babasahin ko sa inyo mga Ropa. So ito yung sabi ni Ropa natin. Stop na natin communication natin para maging fair na rin dyan sa manliligaw mo. Wow, paawa. Alak pa. O, so ibig sabihin umiinom ganito, Ropa. Kaya sinabi niya alak pa. Alam naman may work pa sabi ng babae. Tapos sabi niya, nasa sayo po yan, wala naman akong ginagawang against. Wow. So ibig sabihin, Ropa, puta, hindi ka gusto nitong babae na to. Okay? So since sinabi niya na yun sa'yo, it's turning point na at least alam mo na hindi ganun kataas yung attraction niya sa'yo or interest niya sa'yo. Di ba? Sinasabi niya, ikaw bahala. So, ibig sabihin, hindi ka talaga totally gusto. And since meron siyang dinidate or merong lalaki na may diskarte sa kanya, so, ibig sabihin lang nun na hindi ka talaga mas matimbang. Baka mas matimbang pa rin talaga yung dumidiskarte sa kanya. And, eto pa, gusto niya lang is yung attention mo. Sa kanya, hindi ba against na nag-uusap tayo? Bahala siya mag-isip, wow, pucha. So, nakikita mo na kung paano siya mag-isip, Ropa, di ba? So, ibig sabihin, though minanliligaw sa kanya, wala siyang pakialam. I don't know kung totoo yun. Maybe yun lang yung pinapakita niya sa'yo, di ba? Tsaka hindi rin makakabuti sa akin. Sapat nang alam kong masaya ka. What the fuck, bro? Ano yung sinasabi mo? Kilala mo ko, if in-entertain ko ang isang tao, ibig sabihin, gusto ko at ayoko ma-label as tropa. Ayoko ng friendzone. Alam mo yan. Putang ina. Bro, bakit kailangan mo sabihin yun? Kung alam mo na pala na friendzone ka, then why you still need to talk to her? Diba? Abay, hindi tayo friend lang may pinagsamahan. So, puta, very fucking safe. Kung tutusin nga, dapat hindi na kita kinakausap kasi may nakaka-date ka na. Natatangahan ako sa sarili ko. Yes, bro. Ayan na nga may pinagsamahan tayo at ayoko nawi-witness lahat about sa bago mo. Aminado, nagiging apektado ako kaya tinotorture ko yung sarili ko. Alam ko kung anong self-worth mo. Bro, hindi mo alam yung self-worth mo kasi puta ang drama mo rito Kung alam mo yung self-worth mo, hindi ka magre-reply ng ganito. Sabi ng babae, bakit di mo ako kakausapin? Dapat nga, di ba, ako yung hindi na ako makausap sa iyo After all na nangyari, kaso wala nakapagpatawad na ako At di biro din naman yung pinagsamahan. Naiinis lang ako sa'yo dahil di ka nagtitino kahit till now. Masaya ka din naman na nakikita ko dahil yan yung mga bagay na gusto mo. So Ropa, obvious na obvious hindi kanya gusto. Okay? So ang tanong kasi sa atin ni Ropa kung tama daw ba yung diskarte niya. Bro, maling-mali. Dapat hindi ka na nagdadrama o hindi ka na nagagaslight pa. It sounds like na nagagaslight ka di ba? Kaya walang patutunguhan yung mga sinasabi mo. Hindi mo mababago yung pag-iisip niya nang dahil sa pag-gaslight mo or sa mga sinabi mo na yun or sa mga binitawan mong salitang ganun. Hindi niya nakikita na may potential ka. Or hindi ko nakikita rin na sobrang taas ng interest niya sa'yo para pigilan ka niya. Gets? So since sinabi niya yun sa'yo na ikaw bahala, yung palang turning point na yun, Ropa, na hindi ka niya gusto at ayaw niya sa'yo. Okay? Gusto niya lang yung attention mo or maybe na-entertain mo siya dahil may kausap siya whenever she feel bored. Wait lang, bayad lang tayo. Ayun, Ropa, hindi ko nakikita na special ka sa kanya or meron siyang something special na nararamdaman for you. Ang nakikita ko dito is nakikinabang siya sa oras na binibigay mo. And hindi mo kailangan sabihin na, eto yung sinabi mo na, alam mo naman na ayoko ng ma-friendzone. Bro, na-friendzone ka na pala Bakit nagpupumilit ka pa? Diba? Yung pag ganito ka magsalita sa isang babae, it shows lang na wala ka talagang options. At maling-mali na parang nag-iiba yung ugali mo dahil na-reject ka. Though yeah, I know it's not easy to accept yung rejection or yung mapunta ka sa friendzone. Kasi syempre, ego, di ba? I just want you to know na hindi mo na kailangan magsalita ng kung ano-ano sa kanya. So ngayon, nanggagaling lahat ng sinasabi mo base sa iyong nararamdaman. Hindi mo naiisip na, okay, since na friendzone ako, ano ba yung mga nagawa ko
Okay, siguro masyado ako naging needy. Okay, siguro masyado binibigay ko yung atensyon na kailangan niya. Or masyado kong binibigay yung oras ko kahit na hindi niya naman deserve, binibigay ko. So siguro mas maganda na wag na ako mag-message sa kanya. Dapat ganun, di ba? Kasi kung talaga hindi ka na magme-message sa kanya, kahit papaano, may stimulate mo yung emotions niyan eh. Kasi doon na mag-start na pwede siya mag-wonder. Gets? Oh. Kasi kung puro i-message mo siya palagi, tatanungin mo. Kasi kung lagi kang andyan, nagbibigay ka ng atensyon, nagbibigay ka ng oras, hindi niya ma-appreciate yung mga bagay na hindi niya alam na meron siya. Gets? And since dalawa kayong lalaki, ano na sinabi ko sa mga ibang vlog ko, I don't believe with may the best man win. Kasi may the best man win, it shows lang na hindi niya kayo parehas gusto. So kung sino yung matira lang doon, yun ang pipiliin niya. Pero hindi pa rin genuine yung pamimili niya. Why? Kasi, okay, yung isa umayaw na. Ito na lang sigurong isa kasi baka umayaw pa to eh. Baka pag umayaw to, wala nang lalaki na mangungulit sa akin, magme-message sa akin. So yun lang yung nakikita niya. So hindi rin genuine ropa. Di ba? Kasi mangyayari niyan, pag dalawa kayong nangungulit sa kanya, lagi niya naiisip na meron siyang options. Subukan mo mawala. Pipiliin niya yung isa, malamang, di ba? Pero genuine ba yung pagpili niya? Hindi. Natatakot na lang siya na baka tumigil din tong isa pag hindi niya pa pinili or pag hindi niya pa ginawa. Or pag pinatagal pa niya, baka bumitaw din yung isa. So ano mangyayari? Pwedeng maging sila. Pero genuine pa rin ba? Hindi na. Hindi kailanman magiging genuine yun, Ropa. Kasi may the best man win is bullshit, man. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa babaeng meron pang kinikitang iba. At kung talagang follower kita at subscriber kita, dapat alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo, Ropa. Diba? Tsaka isigil mo yung kadramahan mong ganyan. So ano next move mo, Ropa? Ngayong alam mo na ayaw niya sa'yo. Tsaka alam kong alam mo rin yan. Ramdam mo na yan, Ropa. And for sure, sa mga message niya, marami kang hindi pa pinakita sa akin. Ang pinakita mo lang yan. And kung araw-araw kayo magkausap or magka-message, then yari ka. So ibig sabihin talaga, yung attention mo lang ang kailangan niya. So ibig sabihin talaga, nabibigyan mo lang siya ng attention kaya ini-entertain ka niya. Diba? Tsaka nakita mo naman siya sumagot. Very safe. So mga Ropa, pag kayo nasa ganitong sitwasyon, wag nyo nang ipilit, okay? Let go, man. May mga babae talaga mag-i-stick sa inyo. Kung talagang yung babae na yon is talagang gusto ka. Ngayon, kung hindi ka gusto, then wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit yung attraction eh. Di ba? We cannot force attraction. Gets? And kung talagang mababa yung interest ng isang babae or mataas ang pride niya at ayaw niyang aminin sa sarili niya, gustong-gusto ka niya or ayaw ka niyang mawala, let her suffer, man. Let her suffer with her own pride. Maigo siya. Mataas ang pride niya. Ayaw ka niyang pansinin. Hayaan mo siya kung mataas ang pride niya. Kung attracted siya sa'yo at mataas ang interest niya sa'yo, wala siya makikitang lalaking ganun. Dahil it really takes fucking time para maramdaman niya ulit yung ganun. Kaya huwag kayong mag-alala mga Ropa. Kung ang babae mataas ang pride at mas pinili kang i-let go ng isang babae or mas inuna niya or mas pinairal niya yung ego niya or yung pride niya and she's very immature and childish, then let her be, bro. Pakawalan mo. Hayaan mo siya magdusa sa ugali niya. She needs to fucking suffer sa ugali niya. Hayaan mo siya. Unang-una, kasi kung talagang attracted yan sa'yo, like I said, at mataas ang interest niya sa'yo, hindi mo kailangan mag-worry. Gets? Kasi alam mo sa sarili mo na hindi siya makakahanap ng kagaya mong lalaki na nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. I mean to say, na a-arouse mo ang emotions niya or nai-stimulate mo yung emotions niya the way ng gusto niya. Ngayon, because of her pride, ayaw niyang pakita na gusto niya, then let her be. Okay? Don't fucking disturb her. Alright? 1 is enough. 2 is fucking too much. 2 kulit lang, wag mo nang kulitin pa ng pangatlo. Okay? Let her fucking go. Ganun lang kadali mga Ropa. So anong takeaway natin dito mga Ropa? Unang-una, wag kang mang-gaslight. Pangalawa, wag mo i-text ang mga babae. Kung alam mong siya yung parang may leverage sa inyo. Kasi hindi niya mararamdaman talaga na mahalaga ka sa kanya kung lagi ka nandyan para sa kanya. Gets? At pangatlo, stop mo yung kadramahan mo. Bilang lalaki, wala tayong karapatan magdrama sa buhay. Dahil yung pagdadrama na yan, nagsasayang ka lang ng oras. Huwag kang magpaawa. Tayong mga lalaki, hindi tayo dapat magdrama sa babae. Okay? Tanggapin mo kung ano yung naging resulta ng mga nagawa mo. Be a fucking man to accept the outcome
ng desisyon mo. Kahit nagkamali ka, yes, tanggapin mo. Kung nanghihinayang ka, it's fucking fine. Why? Kasi nagawa mo naman eh, di ba? So matuto ka dun. Kesa kukulitin mo siya na bumalik sa'yo or gustuhin ka niya. Eh kung hindi naman talaga ganun. Ngayon kung gusto ka niya at pinagsasuffer ka niya dahil mataas ang pride niya, then still fucking let her go. Okay? Don't show fucking any drama. Huwag ka magpakita ng any vulnerability or kadramahan sa kanya. Okay? Dahil ikaw ang talo dyan, Ropa. Kasi pinapatunayan mo lang na mas mataas ang leverage niya sa'yo. Kesa ikaw ang mas may control sa mga kaya mong ibigay sa kanya. Gets? Ulitin ko sa'yo, Ropa, itigil mo na yan. Huwag ka masyado madrama. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa.